video guys is about ano nga ba yung mga changes na nangyayari sa katawan naming mga babae after having pakikipagtalik. Well, things will never be the same after pakikipagniig. Bukod sa napakaraming benepisyo ang naibibigay nito sa amin, nakakatulong din ito sa aming mental and physical health. May mga changes na nangyayari sa katawan naming babae kapag kami ay nagiging aktibo na sa pakikipagniig. Number 1, mas nagiging firmer ang aming mga breasts. Pwedeng lumaki or mas maging firm ang aming mga bubay during pagniniig or after. Ang size nito ay nakadepende sa level ng inyong arousal. Pansinin nyo guys, girls, di ba? Pag nandun na kayo sa rurok nung inyong arousal is, nakikita nyo mas nagiging firm yung ating mga breasts, mas nagiging bilog siya, mas nagiging tender. So, basta boys, wag nyo lang masyadong lamutakin yung mga bubay ng inyong partner kasi masakit din yan kapag sobrang nalalamutak. Better na konting massage lang. Number 2, mas nagiging sensitive yung aming mga nipples. Another effect, kapag mas marami kang nakukuhang talik sa iyong kapartner, nagtitrigger ito ng mas maraming blood flow and muscular tension, including dun sa mga areas ng nips and areola naming mga babae. This process called vasocongestion. Dito nagsisecrete ang maraming blood flow na dahilan kung bakit tumitigas yung aming mga nips. Nagkakaroon kami ng mga goosebumps every time na mangyayari to na pwedeng mag-lead din sa orgasm. Which means, pwede pa itong mas magalit. Depende sa level ng inyong arousal. Number 3, mas nagiging maganda yung mundo namin after namin makipagniig. This actually makes you more cheerful dahil nga kasalanan ito ng oxytocin. Ang oxytocin po ay isang hormones, happy hormones, na nagbibigay ng mga positibong thoughts. Mas marami pong nire-release na oxytocin ang mga babae kesa sa mga lalaki during pagniniig. Dahilan yon kung bakit ang isang babae ay mas nagiging mas masaya after nun. Nagbibigay din ito ng dopamine, kaya mas nagiging confident kami. And testosterone naman sa mga lalaki para mas maging assertive sila. Another changes, yung elasticity ng aming pipay ay nagbabago. Dahil nga mas marami kaming pakikipagniig, mas nagiging stretchable ang aming mga pipay. Dahilan kung bakit mas nagiging comfortable kami kapag kami ay nakikipagtalik. Lalo na kung yung arousal ng babae ay enough, alam ng pipay namin kung ano man yan, malaki man yan or maliit, ready yan. Doesn't matter kung ano yung size. Dahil naka-welcome sa aming mga pipay, whatever comes its way. Kung enough yung kanyang arousal. Last one, lubrication feels completely different. Meaning, kapag aktibo kaming mga babae sa pakikipagniig, mas nagiging intense na yung lubrication naming mga babae kapag kami ay aktibo. Dahil ang lubrication ng babae ay nanggagaling yan sa aming arousal. Kaya nakadepende yan sa aming emotional state. So, bottom line, it actually makes you a happier person, you and me. Men and women. Lalo na kung tama and fair ang execution ng bawat isa. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa ating pinag-usapan ngayon. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, pakibigyan lang po ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at huwag nyo rin pong kalimutan i-click ang ating subscribe button. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!